Sa Action Rescue ngayong gabi, mga insidente ng panganganak sa pampublikong lugar. Inabot nga daw po yung pasyente sa Pedro Hill. Lumabas na yung dito ng bata. Kasama yung ulo. Hindi ko sinabi sa kanya na delikado. Ang ano ko lang na lumakas talaga yung loob niya. So, dito sa loob mismo, nakaupo yung babae. Nahawakan ko na yung ulo ng bata. Pero meron akong talagang kaba. Para akong nagde-detonate ng bomba na isang pagkakamali ko, pwedeng sumabog. Pinakailalim na dilaw. Diyan sa ibabaw, kuha ka na isa. Relax, relax. Ate, panda instrument! Kung hindi naagapan yung baby muna, may possibility na si baby ay mamatay dahil nasupukit siya doon. Aksidente sa kalsada, yan ang madalas na nire-respondihan ng mga traffic investigator. Pero sa di inaasahang pagkakataon, isang hamon ang kakaharapin ng isang alagad ng batas. Ang pagpapaanak sa isang inang humilabantian sa loob ng presinto. Yan, o. Kaya nga pala si baby uno. Ano plate sa paan? Papunta na rin po ako nun sa ospital. Bali, nararamdaman ko po sumasakit na rin yung tiyan ko. Pero hindi po ako ganun kasigurado, kaya po nagbas lang po ako. Hindi ko pa po sure kung manganganak ako kasi hindi pa po ako nakakaramdam ng mga spotting, ganyan, hindi pa po. Kaya po, nagbas po ako ng Sandrans. Bumaba na po ako nun papuntang Balintawak, hintay. Kaya po napunta po ako dun sa police station. That time, noong 7:15 a.m., gumagawa ako ng police report sa opisina namin sa taas. And then, bumaba ako para lang magpunta sa comfort room namin. Then, pagbaba ko, nakita ko doon yung isang babae. Sabi sa akin, may mga anak nga raw na babae. May sinilip ko yung babae, nakita ko, nakaupo siya. Ayos naman siya. Nagpapatawag siya ng taxi. So, dito sa loob mismo, nakaupo yung babae. Nasa upuan na yan. Noong una nakita ko siya, ayos naman siya noong una eh. Kasi sinarado ko uli. Pag sarado ko, tumawag ako ng taxi, bumalik uli ako. Nung wala ako nakita ng taxi, bumalik uli ako. Kaso nakita ko, may lumalabas na doon sa unahan niya. Kaya ang ginawa ko, pagpasama ko sa isang babae tindera, binuhat namin yung babae rito. Binaba namin siya, tinupi ito, inilagay lang namin siya rito. Noong una, hindi naman ako nag-hysterical na natataranta. Nag-focus ako sa kanya. Ang inassume ko na isa akong doktor, parang gano'n nga. Sabi ko pa kay ma'am na walang malis po ito, ma'am. Binaba ko na yung pants niya. Nahawakan ko na yung ulo ng bata. Ang ginawa ko lang yung napapanood ko rin. Pero meron akong talagang kaba. Para akong nagde-detonate ng bomba na isang pagkakamali ko, pwedeng sumabog. May mawala man sa isa kanila, huwag man sana. Kaya ako ng ulo ng bata, yun na, unti-unti ko nang hinawakan, pati yung kanyang likod, hanggang sa lumabas na siya ng buo. Pagkuha ko sa bata, kung ano yung ginagawa ng mga doktor, ginawa ko rin. Pinalo ko yung puwet, umiyak yung bata. Kung naramdaman ko umiyak yung bata, successful, tingin ko successful na, okay na siya. Sinisilip ko siya kung okay lang naman po siya. Sa tingin ko naman po, nung umiyak po siya ng malakas na malakas, sa tingin ko po, okay naman po yung baby. Una, ang saya ko, una. Hindi ko alam hindi ba ako nakatulog kasi noon, 2 araw, hindi ako nakatulog kasi una. Paano ko nagawa yun? Tanong ko nga eh. Siguro, dahil ginabayan ako ng Diyos, hindi ko alam bakit yung kamay ko, bakit ganun kagaan. So, yung nakita ko yung babae, nakangiti pa talaga eh. Nangingitian niya pa ako eh. Nakita niya yung bata eh.
Okay naman po nararamdaman ko. Hindi naman po ako natatakot na ano kasi meron po sa kanya nag-a-assist na isa pong matandang babae. So tinuturuan po yung pulis kung ano po yung gagawin niya. So hindi po ako nag-aalala kasi sa tingin ko po yung babae meron po rin siyang knowledge sa pagpapaanak. Pinakailalim na dilaw. Sobra-sobra po talaga yung pagpapasalamat ko doon sa mga pulis. Kasi talaga nakita ko po yung pagtutulungan nila, yung pag-assist din po nila sa akin. Kasi nasa side lang po ako nakahiga. Talaga pong, kuha niyo siya ng higaan, karton, ganun po. Tapos gunting, may nagpainit po ng tubig. Tapos parang sobra-sobra po yung pasasalamat ko sa kanila. Sa sobrang excitement ko, yung bata hawak ko. Hindi ko na binigay sa nanay. Inupo ko siya, naupo lang ako, pinuspunasan yung bata. Hindi ko na pinapansin yung nanay kasi nakita ko okay naman yung nanay. Pinuspunasan ko yung bata hanggang sa dumating na sakong dumating yung rescue ng DPOS. Kaya ka pala ng mga nandiyan. Ay, baby mo ah. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi doon po ako nanganak sa istasyon nila. Nanganak kasi ako. Since yun tawag yata Presinto 1 o Estasyon 1 yata yung napanganakan ko. So lahat ng mga tao doon kasi mga nakikiisyoso, sabi raw po na, Uno, pati po yung mga taga-ambulansya, Uno po yung tawag sa kanya. Kaya po nung paalis na po siya, nagbabay Uno, ganon. Si baby Uno daw. Medyo malaki na nga po siya. Nag-iba na rin po itsura kasi mag-1 month na. Medyo lumobo na yung muka. Yun, healthy naman po siya. Tapos nagpa-check up naman po kami last Wednesday. Okay po. May assist lang po yung bata para po hindi ma-infection. May balot lang po ng maayos. Tapos maisaayos lang po yung nanay. Kasi po sa experience ko po, nakita ko po yung mga pulis. Hindi nga po sila ganun ka-professional, pero ginawa po nilang lahat. Kaso pag ganitong emergency, kung saan naman kasing lumalabas yung mga bata eh. Ang kailangan doon is pag-alalay. Kasi kung iiwan lang natin yung isang babae na manganganak mag-isa, kawawa naman unang. Alam mo naman natin that time na yung babae manganganak talaga yan, lalabas ng kusa yung bata, alalay ang kailangan niya. Kailangan niya ng moral support talaga. Kailangan nandun tayo. Kahit hindi tayo marunong. Si baby Uno. Alam mo, sa paan. Inabot nga daw po yung pasyente sa Pedro Hill. Lumabas na yung dito ng bata, kasama yung ulo.